Akin regarding sa corruption, for me being a doctor, talagang sa health talagang tamaan talaga. Actually ngayon, talagang bawal magkasakit. Dahil pag na-admit ka, 100,000 to millions na. No? Dati, thousands lang, less than 100,000. Dahil nga, ang value ng peso lumiit na, plus talagang konti lang ang nare-release ng PhilHealth. So, hindi katulad sa ibang countries na by percentage ang tulong. Give an example po sa Japan, 30-70. So sabi doon, kung na-admit ka, 30% lang babayaran mo, 70% ang sa gobyerno. Nagsusorry pa nga yung hospital sabihan yung pasyente na, sorry po, may 30% pa kayong babayaran. Pero hindi naman po kaya, pero yung 30%, gawin na natin hulug-hulugan. Ang sarap sana maabot natin yun. Actually, kayang maabot yun kung yung mga pera na pinag-corrupt nila, nilagay sa maleta, nilagay sa healthcare yun. Kasi po ang tao, kahit gano'n po kahirap yan, pero kung ang kalusugan niya ay protected, dahil malaki ang tulong ng gobyerno sa health, ang pakiramdam natin po ay mayaman po tayo. So para sa akin po talaga, natamaan ng malubha ang healthcare system sa Pilipinas na which is yun na sana ang direction natin, universal healthcare. Kaya lang hindi natin nararamdaman dahil yung pera na sanang gamitin ay ginamit po sa corruption. Dagdag lang ako doon sa comment ni Dr. Mata, anong tungkol about itong PhilHealth. Alam mo, when I was Secretary of Labor, naging ex-officio member ako ng board ng PhilHealth. Yung PhilHealth, pera ninyo. Pera ng taong bayan yan. Walang perang gobyerno dyan. At umabot na yan ng collect na PhilHealth amount is umabot na ng I think 900 million. Kinuha yan. Kinuha yan itong si Recto. Kinuha niya. Paano yung kukunin pera ng tao yan? Kaya kung pupunta kayo sa ospital, walang ibibigay na tulong ang PhilHealth. Dahil wala na silang pera. Kinuha. Kinuha. Ewan ko saan nila. Pero kinuha nila. And hindi dapat gawin yun dahil pera ng taong bayan yan. Natatakot nga ako. Baka makita nila yung pero wag ko lang panggitin. Baka mabigyan sila ng information. Ang dami yung mundo. Pero palagay ko, ninakaw na rin. Ninakaw na rin. Yung pera ng OWA, halimbawa. Alam nyo ba na ang mga OFWs, may pera mga yan. May pera yan, may OWA pa, OFW pa. Ang kinakatakutan ko, baka pinakialaman nyo. Bakit alam nyo? During the time of former President Duterte, for the first time in the history of our country, nobody ever thought about it. Nagkaroon ng hospital para sa mga OFWs. At saka nagkaroon ng hospital para sa mga OFW without expense of government. Walang gastos ng gobyerno. Bakit? Nagkaroon tayo, nakachamba tayo, nag-donate si Mr. Ricky Razon ng Soler. He donated voluntarily, wala naman na humingi sa kanya, donate ng 600 million. Sabi ko sa kanya, Mr. Razon, anong gagawin ko dito? Bahala ka, sabi sa akin. O di, nag-isip ako, we need a hospital for the OFW. Pero ako problema, saan ilalagay yung hospital? So naghanap ako ng location for the hospital. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga. Sabi niya, Seth, i-donate ko sa iyo yung 2 hectares diyan sa San Fernando, Pampanga. Donate ko, doon ko lagay ang OFW hospital. Doon nilagay. You know, magkano yung worth ng 2 hectares? 500 million. So, 1.51 billion na yan. Nagkaroon tayo ng hospital. Nung yung groundbreaking, sumama si former President GMA, kasama si Didi Domingo, who attended chairman of PAGCOR. Naglalagay kami ng lupa. Sabi ni GMA kay Didi, oy, Didi, nagbigay si Mr. Razon ng 600 million, nagbigay ang pagkalan si Governor Pineda ng lupa. Anong may bibigay ng PAGCOR? Sabi ni Didi, ma'am, sagutin ko na ang medical equipment ng hospital. 200 million for the medical equipment of the OFW hospital. And that hospital is really intended for OFWs, meaning lahat ng mga OFW, pag nagkasakit, sila pupunta dyan, kasama ang kanilang pamilya, asawa, anak, kasama yan, libre. Libre. Pero ngayon, nabalitaan ko, wala daw pundo, wala daw binibigay. Saan dinala yung pera ng mga OFW? Yung demand at the time when I left was about 20 billion. Kung iniwanan ko yun, ewan ko baka saan naman napunta yun. Pero may pera mga OFW, kaya kayo meron kayong mga kamag-anak dyan, you inform them na meron silang pera. And it's supposed to be under the
anong tawag yung alaga ng OFW yan, ng Department of Migrant Workers. Yan, pera ng OFW. At saka yung hospital na yan, libre. Walang bayad ng ng mga OFW. Kaya alam yung mga OFW, pumupunta sila dyan. Parang ano yan parang tourism destination sa mga OFW. Pupunta sila doon kahit walang sakit, magpapapicture. Pero ang problema, pag pumunta doon na may sakit, walang medisina for them. Dahil hindi binigyan ng allocation. Nandiyan si Ma'am Gemma Seto yan, head ng mga OFW yan. Alam niya na that was a creation, a hospital during the term of President Duterte. Alam mo, sinabi nila, kanila, anak ng bali, it was inaugurated on May 20, 2022. Paano magkaroon ng hospital si BBM? Tapos na 2022, May 20, 2022. Ang presidente pa noon, si President Duterte. Paano nagkaroon sa kanila? Ewan ko, yung pumalik kasi sa yung unang sekretary kasi ng DMW, yan ang sabi, saksisip-sip kay BBM, sinabi niya kanila yun. Pero kay President Duterte yan. Ganun kasi nungaling itong gobyerno ito. Kaya yun, alam ni Doktor yan. Dapat kailangan natin si Doktor ito. Dok, pagka ito, alagaan mo yung business, ha? Kailangan ng tao yan, you only do not realize it. Kasi kung minsan may tatawag sa akin, sir, sa hospital lang ang puko, nasa hospital lang ang asawa ko, wala po pang bayad sa hospital bill. Hindi nila alam na meron silang pera sa PhilHealth. Yan nag-inform by the hospital. Kastra, meron lang. Pwede umusok muna kayo sa gitna para din sa camera kasi wala na siya. Yan ang magiging responsibility ni Dr. Mata pagdating ng panahon. Gusto ko lang susugan yung tanong kanina ni Kastra na tungkol sa 2026 budget. Malapit na po ma-aproban yan. Kung ikumpara natin itong 2026 budget sa maanumalyang 2025 budget, nag-increase na naman ng ilang daang bilyon. Kaya medyo nakakagulat na kung yung maanumalyang 2025 budget 6 trillion plus, tapos ngayon ito another 6 trillion plus at additional pa ng a few hundreds of billions at lulusot to. So andun pa rin yung unprogrammed appropriations, etc. etc. No? Ito ang malaking problema kasi budget deficit na tayo for so many years. And for the next year, 2026, ang expected budget deficit natin, mahigit 2 trillion. 2 trillion yung ating budget deficit. No? So, ibig sabihin nun, mas malaki yung ating gagastusin kisa sa ine-expect na papasok na revenue galing sa BIR, sa customs, at saka other revenue generating agencies. Kasi ang projection is nasa more than 4 billion lamang yung masisingil. Tulad sinabi ko sa inyo kanina, yung tinatawag natin corruption ng pera ay ganun kasi ang sitwasyon. So, saan tayo kukuha ng pang-abono? Uutang po tayo. Pag uutang po tayo, sino magpapautang sa atin? Yun ang nakakatakot dahil in-increase nila yung debt to GDP ratio from 60% that is supposed to be the international threshold para sa ganun may kumpiyansa pa yung mga foreign investors, foreign lenders, credit rating natin, etc. Pero dahil nga hindi na makayanan ng ating mga revenue na nakukuha sa customs at saka sa BIR, kailangan umutang tayo. Pero walang magpapautang ngayon sa atin. Mababa kasi yung credit rating natin sa international financial institutions. Bakit? Yung debt to GDP ratio natin is na more than 63%. Baka umabot na yan ng 64-65%. Sabi tuloy nitong mga economic managers ngayon, okay pa rin yan. Kahit na umabot pa yan ng 70%. Hindi po problema yung debt to GDP ratio na yan na issue kung manufacturing po ang Pilipinas producing goods. Like for example, in Japan, napakataas ng debt to GDP ratio because they are a manufacturing country. It's also in China. Masusustentuhan po nila, mababayaran po nila. Kahit na umutang po sila ng umutang. Pero ang Pilipinas, no, we are a consumer economy. Bili na lang tayo ng bili ng mga produkto galing sa ibang bansa. Hindi naman po tayo manufacturing dito. Kaya kung hindi magpapautang yung international financial institutions sa atin, like World Bank, ADB, or bilateral with other governments, ayaw na nga magpautang sa atin ng Korea, di ba? A month ago, more than 2 months ago, yung mismong presidente ng Korea, pinistop niya yung loan na papasok sana from Korea to Philippines kasi sabi niya, grabe yung corruption dyan. Yun na ituloy yung utang niya, bakit hindi tayo babayaran ng Pilipinas.
So kung gano'n, saan tayo kukuha ng 2 trillion mapipersa kung uutang tayo domestically? Local. At alam naman po namin yan ni Secretary Bebo, na pag ang utang ay manggagaling sa local source, napakataas po ng interest rates. Napakataas po ng interest rates. Hindi po magpapautang yung mga bangko sa atin dito na mababa yung interest rates. Pag mataas ang interest rates, paano mababayaran pa rin ng Pilipinas yan? From 17 trillion, uutang tayo ng 2 trillion, magiging 19 trillion yan. So kung meron pa pong 3 taon na naiiwan ng administrasyon na ito, aabot po ng mahigit 25 trillion eventually ang utang ng Pilipinas bago matapos ang 2028. Can we still afford? Yan yung malaking tanong. Kaya pa ba ng Pilipinas yan? Bagsak ang shares of stocks natin. Below 60 o 6,000 yung index ngayon. Diba? Nasa 5,600 na lang yata. Bagsak ang peso. Medyo maligaya ng konti yung mga overseas Filipino workers natin kasi tumaas yung kanilang kung padala silang dolyar din. Pero kawawa naman. Eventually, yung mga tao natin dito, gano'n na ngayon ang peso? 59.4. 60 na, umaabot na lang. Nakakatakot po yun. No? So tataas at tataas ang mga presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan pag umabot. Kasi we buy langis. We import so much of our fuel. So lahat po yan. Kikita natin. Tapos yung unemployment rate and underemployment rate, Secretary Bello can attest to that. No? Ewan ko lang kung tama yung nilalabas nilang statistics na yun na bumaba raw. Yung lumaki yung unemployment and underemployment. Lalong-lalo na po sa agricultural sector kasi umikot po kayo ngayon sa buong Pilipinas, lalong-lalo dyan sa Central Luzon dahil andyan yung malawak na taniman ng palay. Tamad pong magtanim yung mga farmers natin ngayon ng palay for second crop. Ayaw pong magtanim kasi sabi nila, mas mataas pa yung gastos namin sa land preparation, yung farm inputs namin. Pagdating ng anihan, sobrang mura yung palay. Sobrang mura ng palay kasi ang daming imported na bigas. So sabi tuloy ng mga magsasakang nakakausap natin, attorney, hindi na kami magtatanim. Kasi may pangako naman ng gobyerno. May mabibili din lang pa ng 20 pesos per kilo na bigas. Paano tayo? Yun ang mga sitwasyon nito na abangan po natin. Dulot po yan lahat, sabi nga nila, dahil sa issue ng corruption. Kaya po ganun ang sitwasyon ng ekonomiya po natin.